Kaya isama niyo ho kami sa prayer, please. We needed your prayers po. Kahit hindi man kayo makasama ay parang kasama na rin ho namin kayo dun. At sana ho, no? Kaya nga ho, gamitin ko na rin tong time na to. Baka meron hong nagsosolicit sa inyo, meron hong nagpapasignature campaign. Wag ho kayo mag-alala, hindi ho scam yan. Hindi ho scam. Ayan ho, kasi talagang nagipit na ho, medyo napamahalo yung ticket na nabilin, medyo kinulang na ho talaga sa budget. Kaya ho, last resort ho na ho talaga, a few weeks before na umalis, nagdesisyon na ho ang team na, sige, hingi tayo ng tulong na lang, mag-solicit tayo at magpa-signature campaign. So, ulitin ko po, hindi naman ho sapilitan yan. Okay ho ba? Malinaw hindi ho yan sapilitan. Hindi ho yan tutukan na hindi ho. Kung kusang loob mo rin lang na inihipo ko na, Lord, gusto mo makatulong, kahit na isang daan lang, malaking bagay na ho yan. At least makakatawid pagkain na ho namin yun. Para hindi naman kami puro fasting ho doon. Okay ho? So please, kung hindi ho sapilitan, kung ano lang ho yung kalooban ng puso po natin at prayer po natin ay malugod hong tatanggapin ho yan ng nagsosolicit po sa inyo. Okay po. At the same time, nagpapasignature campaign. Naintindihan ho ba? So malay nyo naman, baka sa probinsya nyo naman sa Batanes next year. Amen ba? Hello? No, sino ba taga Batanes dyan? No? Mag-uuna na ako magpalista. No? Sabi ko nga kay Joy, no, alam nyo kung ako lang masusunod, gusto ko dapat sa mga kamag-anak ko sa probinsya namin sa Paris, France. No, malamang lahat tayo, no, kung sa Paris po ang mission exposure, malamang nako po. So, sambong eroplano tayo. No, hindi wala hong biro. Pagpray ho natin ng ating pong pagmi-mission na ito at nawa ay buksan ho ng Lord po ang gawain na ito sa church natin. At naniniwala po tayo, this is one of the calling po ng church natin na makapag-church plan ho talaga sa iba't ibang lugar. At alam nyo, walang biro, may mga ibang kapatiran na tayo dito na sabi nila pag-pray na, Pastor, pag-pray nyo ho yung lugar namin. Na sana, kasi prayer nila na alang araw, makapag-church plan rin po sa area nila. Malay naman ho natin. Naintindihan po ba? No? Nasusundan po ba? Kaya ho, etong mission exposure na to, pinasimulan lang ng young adult, pero hindi ho ito for young adults only. Darating time, sino mang pwede mag-volunteer, pag-usapan lang natin, pag-aralan po mabuti, pwede ho kayo ma-involve. Okay po? Naintindihan po ba? Sabi mo sa katabi mo, next time sasama ka ha? No? Sagot niya, basta Batanes yan. Okay, no? No, alam niyo, masarap po mag-mission. Ako, yan ho ang unang-unang ministry ho naming pamilya, mag-asawa, mga anak ko, maliliit pa ho yan. Talagang, nadadala ko na ho sa iba't ibang lugar dati. No? Tumatawid kami ng dagat, no? Ng saan mga liblib na lugar para ho maghayag ng salita ng Lord. At wala hong katumbas na kasayahan ho sa puso na makapaglingkod sa Lord, magamit ng Lord rin. Of course, dito sa church natin, pero iba rin ho yung feeling na makikita mo yung mga walang churches nakakakilala sa Panginoon. Para lalong mapadali yung pagdating ni Lord. Amen ba? Para lalong mapadali. Kasi alam ko, lahat tayo gusto na nating pumunta ng langit eh. No? Amen. Ayan, yun lang ho. Ayan. So yung mga announcement, please, sa May 1, water baptism. Hindi ho malaking pool yan, pero private resort naman yan. Okay ho. Lalo na sa mga hindi pa nababautismuhan, please. Kasi once a year lang ho yung water baptism natin. Pag hindi ka pa nagpabaptize ngayon, pwede naman next month sa drum dyan. Sa likod. Wala pa ako kung nababautismo sa drum, baka pwede kang mauna. Okay. Kasi ayaw magpabaptize sa drum eh. Kaya next year pa. No? So yung tagal lang hintayin natin. Actually, ang lesson po sa class 101 mamaya is water baptism. No? May classes po tayo. So please join us sa water baptism po natin sa May 1. Whole day po yon. At May 1, Wednesday yon, wala rin hong prayer meeting. Nalinaw ho ba? Ang ating pong singilan sa water baptism outdoor po ay 300 pesos. Hindi ho kasama ho doon yung pagkain tsaka trans po. Okay ho? Ang kasama lang ho doon yung entrance tsaka yung facilities po. Nalinaw ho ba? Kasi malapit lang naman ho yan. Actually, pwedeng lakarin para ma-exercise ho tayo. Pwede ho, lalo na sa amin kasi malapit lang kami sa likod lang yan eh. No, paglabas lang ho yan ng
Pwede yun. So please, wag kong kalimutan po yung schedule na yun. Okay ho? Buksan ho natin ang ating pong Biblia sa aklat po ng Lucas. Kung may mga additional na questions po kayo, feel free to ask po yung mga workers po natin. In the book of Luke chapter 7, verses 36 and following. Luke chapter 7, verses 36 hanggang susunod pong mga talata. Atin pong basahin po ng sabay-sabay ang mga talata pong ito. Okay ho? Ready na ho ba kayo? Ayan. So Luke chapter 7 verses 36 hanggang sumusunod po mga talata. Basahin muna natin malakas para sa Panginoon. Tama ho ba? 36 and following. Yan. Okay, tama. 1, 2, 3, go. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng mga Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong mga salita na, Lord, hindi lang namin mababasa, maging amin po mapagbubulay-bulayan, Lord. Father, we pray, bigyan mo kami ng bukas na kaisipan, higit sa lahat ng bukas na puso upang maintindihan namin ng mabuti ang iyong mga salita. Hayaan niyo po na ang tinig niyo ang aming pong marinig sa mga oras pong ito, Lord. Father, we pray na idaloy niyo ang iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. At the same time, Lord, masuklian namin ang pagmamahal na ito, Panginoon, ng buong buo. And Father, we commit this place unto you, Lord. Pagpalain niyo kami, Lord. May this place be a holy place before you, God. Even po ang mga taong nanonood ng panambahan na to, we also pray for them. Lord, idaloy niyo rin po ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, at ang iyong pagpalang kamay ay kanila po maranasan, Panginoon. Salamat po. Maingat po namin binabalik ang lahat at pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Sige, humalakas na palakpak po para po sa Panginoon. Ang pag-aaral po natin ay pinamagatan po nating higit na pagmamahal. Sabi nga natin, higit. Mas malakas sigaw natin, higit. Sabi natin, higit na pagmamahal. Amen.
Mga kapatid, kailangan ho nating maintindihan bakit ho tayo nilikha ng Diyos. Isa ho sa mga kadahilanan kung bakit tayo buhay at nandito ho sa mundo pong ito. Una po ay para po ipadama yung pagmamahal po ng Diyos sa atin. No, right from the start, gustong ipadama ni Lord yung pagmamahal niya po sa atin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga nilikha. And in the same way, no, ang isa ho sa dahilan bakit tayo nabubuhay at humihinga pa, dapat atin rin pong suklian yung pagmamahal na yun ng Diyos sa atin. Naintindihan mo ba? Kaya po inutos ng Bible, from Old Testament hanggang New Testament, sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Utos po yun option. Isa pong utos na kailangang sundin ng bawat tao na dapat daw nating mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Kaya mga kapatid, kung meron hong binabantayan na ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa totoo lang, bukod ho sa pananampalataya, ay yung atin hong pagmamahal kay Lord. Ulitin ko ho, bukod ho sa binabantayan na pananampalataya ho natin sa harapan ng Panginoon, ay ang atin hong pagmamahal sa Panginoon. Now, makikita natin sa Bible, even sa some of His disciples, diba, tinatanong ni Lord sa kanila, talaga ba mang mahal mo ko? Sabi ni Lord kay Peter, diba, Pedro, talaga bang mahal mo ko? No? At hindi lang isa, 3 beses niyang tinanong si Pedro, talaga bang mahal mo ko, Pedro? Kapatid, no, nawa, habang tayo po'y nag-aaral ng salita ng Lord, itanong po natin sa ating pong puso at kaisipan ngayon, mahal ba talaga natin si Lord? Sabi mo sa katabi mo, mahal mo ba talaga si Lord? Amen. No, isang napakahalagang katanungan. Kasi kung yan po ay utos ng Panginoon sa atin at kung binabantayan ni Lord ang pagmamahal natin sa Kanya, dapat ho isa ito sa matindi ho natin pinag-iisipan o palagian. Mahal na mahal ko ba talaga ang Diyos sa buhay ko? Nawa, habang inaaral po natin ang mga talata pong ito, mag-reflect po tayo personal. Huwag niyo munang intindihin yung katabi mo. Na huwag mo na intindihin yung ibang tao, yung atin po munang sarili. Let's go back sa passage po na binasa natin sa verse 36. No, in Luke chapter 7, verse 36. No. Sabi ho dyan, i-fast track ho natin po yung story po nito. So, sabi ho dyan, inanyahan ni si Jesus ng isa sa mga pariseyo. Sabi nga natin pariseyo. So, ang nag-invite kay Jesus ay hindi ho isang ordinaryong tao. No, ang mga pariseyo, sila po yung mga expert ho yan sa law. Mahuhusay yan sa batas. Hindi lang nila alam, hindi lang nila kabisado, talagang napakagaling nila pagdating sa batas. No? So, mga elite yan nung time na yun, mga matataas na katungkulan ho yan, magampariseyo ka, sobrang hirap po ng pagdaraanan mo para maabot mo tong posisyon na to. So, ang nag-invite kay Jesus ay isang mahusay na tao, isang magaling na tao at may kilalang tao during that time. No, at in-invite niya si Jesus sa bahay nila. No? Hindi lang para basta lang dumalo, kundi kumain. Kaya sabi doon, at alam niyo si Jesus, pagka may handaan, hindi siya umaatras. Na makikita mo natin yan. Talaga, tingnan niyo mabuti ha. No? Lahat ng imbitasyon talagang posibleng pinupuntahan niya. Kaya nga sabi, no, may inakusahan siya na, ikaw ano ka, anong tawag? Glutton ka. No, inakusahan si Jesus na matakaw. No? Dahil talaga kapag may handaan, nandun si Lord eh. At dito, nag-invite yung pariseyo, nandun ng Lord, pumunta siya sa bahay ng pariseyo at sinamahan niya sa pagkainan. So sabi dito, pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Verse 37. So habang nandun ho, sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. No? So by the way, ang story po na to, sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa totoo lang meron pong story ng hinugasan yung paan ng Panginoong Jesus. Sa kada gospel meron ho. Pero kapag kainaran yung humabuti, yung Matthew, Mark, and John, iisa ho yung setting. No? Kasi ang nagugas ng paan nun ay si Mary of Bethany. At ang bahay po doon, hindi si Simon na pariseyo, kundi si Simon na ketongin, Simon the leper. Pero by this time, yung Luke, separate po siyang story. Hindi ho siya katulad ng story na nangyari kay Matthew, Mark, and John. Malinaw ho ba? Kasi yung babae na yon si Mary of Bethany, kapatid ni Martha and Lazarus. At sa bahay ni Simon the leper. Pero ito, babae rin to, at Simon rin yung pangalan ng may-ari ng bahay, pero Simon the Pharisee po ito. No? At kaya hindi yung pinangalanan, no, may nagsasabing possible daw si Mary Magdalene, kaya lang walang pruweba. Sa culture, possible daw si Mary Magdalene, pero hindi ho masasabing tiyak na tiyak. No? Pero sasabi ho doon, sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. No?
Nasusundan ho ba? So hindi rin in-identify yung kasalanan ng babae, pero malaking possibility na itong babae na to ay isang prostitute. Isang babae hong nagbebenta po ng aliw, na ginagamit niya yung katawan niya para ikabuhay niya. Naintindihan mo ba? Next verse po. Then verse 38, next passage sabi, nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. So in short, hindi siya invited. No, nakamarites lang siya. Sabi niya, abay, nandun si Jesus. No, nabalitaan niyang nandun si Jesus sa bahay ni Simon, sabi niya, pumunta siya. At nag-gate crash siya, hindi siya imbitado. No, kusa lang siyang pumunta. No, possible ba yun? No, sa ngayon parang mahirap. Pero dati, normal daw ho yun sa culture ng mga Hudyo. Bakit? Kasi yung hapagkainan daw ho ng mga Hudyo dati, sa totoo lang, hindi katulad natin ngayon ang kusina natin, nasa kaloob-looban ng bahay natin, tama ba? Bago ka, makakapasok ka siguro sa garahe, no, sa sala, pwede, pero hindi ka basta-basta pwedeng pumasok ng kusina o ng kainan. No, maliban na lang, yung ibang disenyo ng bahay. Pero yan yung normal sa panahon natin ngayon. Pero during their time, ang hapagkainan nila nasa labas. No? Kaya sa totoo lang, kapag kumakain sila, may mga taong dumadaan-daan, naririnig yung usapan, nakikita kung sino yung tao, sino yung panauhin. At even during their time rin, open rin, kahit na hindi ka bisita, pwede kang pumasok, makisalo. No, ganun, very hospitable sila. Ganun po yung kultura po ng mga sa Middle East. No, lalo na yung mga Hudyo. No, kaya ho dyan, nabalitaan niya kumakain sa Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. So pumunta siya doon, may dala siya. Bakit? Kasi very much possible na itong babae na to ay hindi niya first time na ma-encounter dito si Jesus. Malaki yung possibility na one of the teaching lessons si Jesus, nandun siya. Baka isang sa pagpapagaling, paglilingkuran ng Panginoong Jesus, nandun siya. Baka nga, hindi lang siya nakarinig, even siya nakaranas ng pagpapala ng Lord. Kaya nung nabalitaan niyang nandun si Jesus, hindi lang siya basta pumunta. Sabi doon ng Bible, may dala siya. Na pabangong nasa sisidlang alabastro. Isang uri ho ng pabango na sobrang mahal. Ang sabi ho ng mga Bible scholars, ang halaga ho nito ay 1 taong sweldo. No, 1 taong sweldo. So imagine nyo na lang, malamang nasa 200,000 plus. No, yung presyo. No, ganun kamahal yung pabango na to. Di ba? Ngayon makakakita ka ng 100 sa Shopee na pabango. Di ba? Dadating pa sa bahay mo. Tama mo ba? Pero ilang segundo, pag spray mo, wala na. No, eto, so mamahalin po ito. Di ba? Kasi mga pabango, di ba? Mayroong pabango yung kapag ka-oil talaga. Di ba? Na, kita mo, ang tagal ng amoy niya. Kahit magapo ka, kahit pawisin ka pa, nagbiyahe ka. Di ba? Nandun pa rin yung amoy. Tama ho ba? Kasi medyo mahal. Ganun yung pagkamura, mabilis mawala. Pero kapag kamahal, matagal mawala. Naintindihan ho ba? At tingak po ito, isang patak lang nito, kapatid, para ka ng grabe. Hanggang buong barangay, naaamoy ka. Naintindihan ho ba? Ganun po ito. Biro mo, 200,000 plus na pabango. Saan ka nakakita niyan? Yun po yung dinala nitong babae na to. Naintindihan ho ba? So, yun po yung sabi. So, at verse 30, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. So, bakit ito ba? Paliwanag natin yung konti. Kasi yung mga hapagkainan nila dati, hindi naman katulad natin ngayon na yung lamesa nila matataas. Na kailangan mo ng bangko. Yung mga lamesa nila, parang yung mga Japanese or Korean style, di ba, na mabababa, mga ganyan lang, kasing baba. Tapos, so ang tendency, nasa side ka uupo. Naintindihan mo ba? At kapag naka-side view ka, para bang, kung eto ho yung pagkainan, nakaganyan ka. Yan. No? Naintindihan mo ba? Pumosing pa ako dito, yung misis ko. Naintindihan po? So, hindi ka pwedeng nakaganyan. No, talagang yung paa mo, hindi para ma-visualize lang mo natin, yung paa mo talaga naka-extend palabas. Nasunod mo ba? Na naka-extend palabas yung paa mo. So, kaya yun yung sabi yan, lumapit siya sa likuran ni Jesus. So, naka-side view si Jesus at lumapit siya sa likuran ng Panginoon. At syempre, dahil naka-extend, so sabi ho doon, umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus. So, sa paglapit niya sa likuran, nung hinahawakan niya yung paa ni Jesus, ay sabi doon, hindi na hong sinabi kung bakit, pero kusa hong tumulo yung luha ng babae na ito. At hindi lang ho basta ordinaryong patak ng luha dahil nabasa yung buong paan ng Panginoon. Naintindihan? Nabasa yung buong paan ng Panginoong Jesus. Ayan. Ayan. Makinig daw ho kayo. Sabi yan, at sabi ho doon, next verse 39.
Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. No, yun yung sabi ng Bible. So umiiyak siya, nabasa yung ng luha niya. No, malamang talagang, sino dito yung napaiyakan na talagang hindi mo mapigilan? Talagang sa dami ng problema mo, talagang baha-baha. Tama ho ba? Di ba? Di ba? Yung mga katabi, baka namumugto pa yung mata. Di ba? May ganyang bahagi ng buhay natin. Sobrang dami ng problema mo. Talagang grabe, no? Talagang, lalo na yung first time na lumuha ka, di ba? Talagang dumaloy ng todo-todo. Parang may bukal sa mata mo na lumuha ng todo. Naintindihan, no? Okay lang, kahit na wag mo nabuksan yan. Yan. So, sabi yung ganun. Binuhusan ng pabango ang mga paa nito, no? At sabi niyo, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Alam niyo, kailangan ho nating maintindihan, no, na alam niyo kahit naman hanggang ngayon, tama ho ba? Kung meron tayong, lalo na mga kababain, kung merong inaalagaan natin, isa ho yung buhok. Bukod sa mukha, tama ba? Bukod sa mukha na kung ano pinapahid natin, kung meron ho tayong inaalagaan ng todo, yung mga buhok. Tama mo, kaya nandyan nauuso yung reband, no, relax, ano pa ba? Ano pa ba yung mga tawag yan? Pagpapakulay, pagpapa-straight. Tama ho ba? Kasi kung meron tayong talagang nahalagan, lalo makababain yung mga buhok, kailangan maganda yung buhok ko. Tama ho ba? At the same time, kung meron naman tayo minsan napapabayaan, hindi naman ho lahat, pero normally, yung mga paahaw natin. Tama ho ba? Wag na ho kayo magtingin na ng paa ngayon. Okay? Naintindihan mo ba? So, ako gusto ko lang pong mapansin natin. No? Kasi mainam ho maintindihan natin to. Yung pinakamahalagang bagay na posibleng pinagmamalaki ng babae, yun mismo yung ginamit niya para punasan at linisin yung isa ho sa napakaruming bahagi ng paa, ng katawan ng tao yung paa. Bakit ito? Kasi during their time, wala namang sasakyan, walang kotse, wala nga motor, walang tricycle eh. Mostly ho, doon lakad lang. At sa Middle East, maalikabok. Tama mo ba? Minsan nga magyapak ay niya, di ba? Pag angat mo ng paan, dumi na eh. How much mo yung maglalakad ka pa sa kalsada? So imagine, dumi yung puti ko, no, yung alikabok ng paa dati. No, natira ako dati sa Batangas, talagang wala, lakad lang kami, kaya talagang puro dumi ang paa. Naintindihan mo ba? Kaya, so sabi mo doon, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok at hinalikan. So, kailangan rin ho natin maintindihan, during their time, ang mga babae, sa totoo lang, hindi ho yan pwedeng basta-basta nakikihalubilo sa mga kalalakihan. During their time. Kasi tinuturong ho silang medyo mas mababang uri ng mamamayan nung panahon na yon. Lalo na ho sa Middle East. Hanggang ngayon, di ba? So may portion sa Middle East nga, bawal mag-drive ng sasakyan mga kababaihan eh. Di ba? So hindi binibigyan ng lisensya. May mga lugar pa dyan na bawal bumoto, mga kababaihan. Kasi hindi sila tinuturing na kasimpantay ng kalalakihan. At lalo na nung time na yon. So bawal mo silang basta-basta pumapasok na may bahay ng bahay at makisama sa mga kalalakihan. Ganun po yung kultura. And most especially, itong babae na to, isa ho siyang masamang uri ng babae. Nagbebenta ho siya ng aliw. Prostitute ho siya. At ang lalapitan niya ay isang respetadong guro. So imagine ninyo ho yan. Si Jesus ho, isang ginagalang na guro at tingin nga ng iba ay isang propeta. No? At the same time, kailangan rin natin maintindihan yung culture dati. Alam niyo po, as a sign of hospitality, no, kapag ikaw ay bisita ng isang bahay, dapat ang unang ginagawa sa'yo, pagpasok mo, ay hahalikan ka muna nung nag-imbita sa'yo. Sa kanila, normal yun, hindi ho kalasuan yung, no, hindi ho kalasuan yung halik sa pisngi, lalo na lalaki sa lalaki. Normal yun, kahit nga hanggang ngayon, di ba, mapansin mo, di ba? Sign of greeting sa Middle East, nagbebeso-beso yan eh. Yung iba nga talagang kinikis pa yung pisngi eh. Naintindihan mo ba? So, yun po yung story ho dito. As a sign of hospitality, at ang mga Middle Eastern countries, para mga Pinoy ho yan. Very hospitable ho sila. No, yun po yung isa sa kanilang traits ho na pinagmamalaki. So, ikikis ho yan, and after ho ikis, bilang pagbati, kumbaga parang ngayon, parang shake hands, no, ganun ho yung greetings ho nila. Tapos, ang unang-unang gagawin, dahil nga pagod ka sa kakalakad, marumi yung paa mo at kailangan ma-relax, huhugasan dapat ng alipin ng katulong yung paa mo bago ka pumasok sa bahay. Naintindihan mo ba? Then after ho nun, so halikan, punasan, hugasan yung paa, no,
ikaw ay i-anoint ng oil. Papahiran ka ng langis. Bakit? Kasi sa Middle East, sobrang init ho. Sobrang init. At ang mga langis ho doon, nakaka-refresh. No, subukan nyo nga ho yun. No? Yung oil nila, pag linagay daw ho sa ulo, ay nakaka-refresh, nakakaginhawa ng todo. Sa ulo, sa anit nila na sa sobrang tindi ng sikat ng araw doon, ay halos nagbibitak-bitak yung anit. No, kaya kapag linagyan mo ng oil, grabe ho yung ginhawa daw na nararamdaman. Yun po yung papakita ng pagtanggap sa mga bisita during their time. Yun po yung expected. No? Pero ang nangyari ho dito, alam mo na sa story, si Jesus hindi ho ginawa ng ganong pagtanggap ni Simon na Pariseo. Naintindihan ho ba? At ang gumawa ay yung babaeng marumi o makasalanan. Kaya sabi mo dito, ito yung story. No, binuhusan niya ng pabango ang mga paa nito. So hindi lang po iniyakan, hindi lang po lininis. No, yung buhok niya na kanyang pinagmamalaki at iniingat-ingatan dahil makikita ho natin, hindi ho siya ready. No? Kasi kung ready ho sa gagawin niya, malamang ang possibility ho, gusto niya lang talagang i-anoint ng oil, ng pabango, yung paa ni Jesus. Hindi natin expected na iiyak siya at huhugasan niya yung paa. Bakit? Kasi kung gusto niya talaga hugasan, malamang dapat nagdala siya ng palanggana at ng tuwalya. Naintindihan mo ba? So hindi expected dito, hindi po planado, hindi po scripted po yun. Na siya po ay naiyak. At nung nabasa ng luha, yung buhok niya na iningat-ingatan niya, pinagmamalaki niya, kung panahon natin ngayon, naka-ano pang reband yan, naka-ano bang magandang reband yan? No, ano yung mga term dyan sa mga, hindi pa ako nakikita ko lang yung mga, ano, ang tawag doon? Brazilian, yan. Brazilian reband. Biro mo, di ba, na iningat-ingatan mo na yun yung pampapunas at pantutuyo sa paa na isang maruming paa. Naintindihan mo? Yun po yung ginawa ng babae nito. The next, sabi ito, nang ito'y makita ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili. So, kailangan nun natin magpansin, doon muna kapatid, doon muna. Sabi ho, na hindi siya nagsalita, pero iniisip niya lang sa kanyang sarili. Naintindihan? Iniisip niya lang sa kanyang sarili. Pero makikita natin dito, alam talaga ni Lord ang lahat ng iniisip ng tao. Sabi mo sa katabi mo ngayon, alam ni Lord yung iniisip mo ngayon. Awa ho ba? Wala hong nalilihim sa Panginoon. Wala hong nalilihim sa Kanya. So very clear yung pagiging all-knowing Jesus, yung pagiging Diyos niya. Naging tao siya, yes, pero Diyos siya at the same time nung nabuhay siya dito. Very all-knowing siya. Iniisip ni Simon Pedro, hindi Simon na Pariseo, pero alam niya yung iniisip ni Simon. Naintindihan mo ba? Kaya ang sabi niya dito, nang ito'y makita ng Pariseo na ganyaya kay Jesus, nasabi niya sa sarili, so makikita natin dito, makinig po mabuti, the very intention ni Simon, the Pharisees, bakit niya in-invite si Jesus? Kasi from the previous chapters pa lang ng aklat ng Lucas, makikita na natin yung mga Pharisees na kasama sa grupo ni Simon na Pariseo, galit na kay Jesus. Bakit? Kasi nagpapagaling siya sa araw ng Sabat. No, taliwas sa tinuturo nila. No? At marami nang nagiging tagasunod si Jesus. Bakit? Kasi gumagaling, natututo ng salita ng Diyos, mas nagiging kilala at ang dami ng follower ni Jesus. So yung mga Pharisees, naiinggit na sa Kanya. Naintindihan mo ba? Nakukuha yung context. Kaya one of the reasons possible why na in-invite ni Simon the Pharisee si Jesus sa bahay niya, para talagang makita kung totoo na propeta o lingkod ng Diyos si Jesus, ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya dito, sabi niya sa isipan niya, sabi niya, next, kung totoo propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babae humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Yun yung iniisip sa isipan, naglalaro sa isipan ni Simon na Pariseo. Sabi niya, malamang hindi totoong lingkod ni Lord to, malamang hindi siya propeta. Kasi kung propeta siya, dapat alam niya yung background ng babae. Para patunayan kay Simon na Pariseo na alam niya ang background ng lahat ng tao, sinagot niya yung nasa isipan ni Simon. Naintindihan mo ba? Alam ni Jesus kung ano yung background ng babae at alam niya rin kung ano yung iniisip ni Simon. Kaya po sinagot niya. Kaya sabi mo dito, bilang tugon sa iniisip ni Simon, tumugon si Jesus. Okay ha? Nabasa niya yung kaisipan ng Panginoon. Sabi niya, sinabi ni Jesus, nagkwento si Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Next verse.
No? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang. So sabi yan, no? No? May dalawang taong nagngutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ng ikalawa. So parehong nangutang. Mas malaki lang yung utang ng isa. Medyo mas maliit lang isa. Pero sabi ng Bible, parehas hindi kayang bayaran ng dalawang nangutang yung nila pautang sa may-ari. At dahil mabait yung may-ari, sabi niya, sige, hindi ko na kayo pagbabayarin. No? Naintindihan mo ba? At ang tanong ni Jesus kay Simon, ngayon Simon, parehong pinatawad ng pagkakautang itong tao na to. Sa iyong palagay, sa tingin mo, sino yung higit na magmamahal doon sa pinagkautangan nila? Naintindihan mo ba yung question ni Jesus? Sa totoo lang yung tanong na to, kapag sinuri nating mabuti, isang para bang medyo kaibang katanungan. Bakit? Kasi kahit na ordinaryong bata, kayang sagutin yung tanong na to. Naintindihan mo ba? Nandiyan mo ba kayo? Hindi kailangan ng kaisipan ng isang abogado para masagot yung tanong na to. Very logical, very common yung question na to. Napakadaling sagutin. Naintindihan mo ba? Pero just to give the point kay Simon na Pharisees, tinanong niya. At anong sagot ni Simon na Pariseo? Sabi niya, sa palagay ko po ang pinatawad ng mas malaking utang. Sabi niya, sa palagay ko po yung pinatawad. At anong sabi ni Jesus? Tama ka. Good answer. Para bang ganun yung tugon ni Lord dito? Tumpak, Simon na Pariseo. Tama ang sagot mo. As habang kausap niya si Simon Pedro, next verse, sabi ko dito, nilingon niya yung babae. Alam niyo, si Lucas hindi lang siya doktor, hindi lang siya historian, parang may pagka-artist rin siya. Napaka-artistic nung kanyang pagkakasulat dito. Medyo parang kung papansin niyo yung cinematography, ang husay ni Luke dito. Bakit? Kasi habang nakikipag-usap siya kay Simon the Pharisees, yung mata niya na doon sa babae. Na kukuha ba? Pinai-imagine talaga ni Luke sa atin yung nangyari nung time na yon. Kaya wag nating papalampasin. So sabi doon, habang kausap ni Simon Pedro, si Simon the Pharisee, sabi niya nilang yung babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Hindi mo man lang pinahugasan yung paa ko sa mga katulong mo. Dami mo namang katulong dyan. Ano pang sabi ni Jesus? Ngunit hinugasan niya ng luhang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. So, nakikita ni Simon Pedro kung gaano kalaki yung kasalanan ng babae. Pero pinapakita ni Jesus kay Simon, etong babae na to ay malaki ang pagmamahal sa akin. Higit sa pagmamahal mo sa akin. Naintindihan mo ba? Kaya po, nung sabi pa ho dito, next verse pa po, verse 45, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ka, hindi tumigil ng kahalik sa aking, hindi sa mukha, sa paa. So imagine ninyo ho yun, mga kapatid. Meron ho bang maglalakas ng loob na halikan yung paa ng katabi mo? Hindi mo kilala. Di ba? May maglalakas pa ng loob na halika sa pisngi o sa kamay, pero hindi sa paaya, kadiri naman. Tama mo ba? Mamaya kung may amoy pa yan, baka hindi nagpalit ng medyas yan. Tama mo ba? O kaya may alipong nga pa. Di ba? Nagigets ba yung point? Nakukuha ba yung point? So what's the point? Mga kapatid, hindi ho nahiya yung babae sa gagawin niya kay Lord. Hindi siya nahiya. Hindi siya nahiya kung ano ang iisipin ng mga taong nakapaligid sa kanya sa nang gagawin niyang pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoong Jesus. Willing siyang gawin ng lahat kahit na isang napakaabang gawain para lang ipadama yung kanyang love at pag-honor kay Jesus. Lahat. Naintindihan. So sabi ko doon, hindi tumigil na kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sobrang mahal na pabango. Naintindihan po? Next verse.
Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Tinuturo ho ba ni Jesus dito na mas malaki yung kasalanan ng babae kaysa sa lalaki? Sa totoo lang, hindi. Hindi ho yung point ni Jesus. Kasi parehas lang ho silang may malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. At yung kasalanan ng Pharisees na to, sa totoo lang mas matindi. Kasi very prideful siya. Huwag ho natin kakalimutan ang dahilan kung bakit si Satanas na kahit na dating anghel ay pinarusahan ng Diyos dahil sa pagmamalaki, sa pagmamataas, sa pride. Naintindihan ho ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? At alam niyo ho, mga kapatid, makikita ho natin dito. So, what's our points to remember po dito? Una ho, na kailangan ho natin maintindihan. The first point po natin na po, ang higit na nagmamahal sa Panginoon ay sinasamantala ang lahat ng pagkakataon. Sabihin nga natin, sinasamantala. Sigaw ho natin ang lahat ng pagkakataon. Amen. Alam niyo ho, pareho ho, makikita natin from the start ng story, pareho sila, si Simon the Pharisee at itong masamang babae na to, may desire silang makita ang Panginoon. Tama ho ba? Nandun pareho yung pagnanais nila. No, si Simon nga, sa totoo lang, listen carefully sa totoo lang, very advantage sa kanya. Tama ho, bakit? Bahay niya mismo. Sa bahay niya mismo dumalaw si Jesus. Pero makikita natin, bagamat sa bahay niya na mismo, very cold yung kanyang pagpaparamdam ng pagmamahal at pagtrato sa Panginoon. Medyo malayo. Dumidistansya siya. No, hindi niya na-take yung opportunity na nandito si Jesus, sigit ko pa siyang makikilala at mararanasan. Kaya alam niyo po, makinig mabuti. Alam niyo, kaya po, ang reality, hindi lahat ng umaattend ng church, umaattend ng Bible study, umaattend ng prayer meeting, kinakatagpo ng Lord. Naintindihan mo ba? Parang katulad ho doon, no? Nasa isang bahay, yung mga tao at nandun mismo physical si Jesus. Pero may umuwing pinagpala, pero may umuwing pinatawad, may umuwing naranasan ng pagmamahal ng Lord, pero may mga tao, mas marami yung taong hindi. Naintindihan mo ba? Kaya po yan yung very common. Minsan may mga umaattend ng church, pero parang umuwi ng church, parang wala nangyari. Bakit? Kasi baka hindi natitake yung every opportunity na, Lord, gusto kong mapalapit sa'yo. No? At ang bawat pagkakataon, mga kapatid, na binibigay ng Diyos sa atin, kailangan nating samantalahin. Huwag po nating sasayangin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sasayangin. No? Naintindihan mo ba? Huwag po nating sasayangin, mga kapatid. Kasi, alam niyo, nakakalungkot. Listen po, makinig ko mabuti. Alam niyo, sobrang nakakalungkot kapag, sana wag kong dumating sa point na yung matanda ka na saka ka pa magde-desire na maglingkod. Pero although wala hong limit ang paglilingkuran. Pero in reality, kapag ka nangangatog na yung tuhod mo, hindi ka na makakit ng campus. Tama ho ba? Ng 4th floor. Tama ho ba? Hello. Di ba hindi ka na pwedeng umakyat ng bundok? Hindi ka na pwedeng, marami ng limitasyon. Kaya alam niyo, dito sa church, na-remind natin, every day is an opportunity for us to love and serve God. No, kaya may passage sa Bible na huwag kang maghihintay ng perfect na situation para gawin ang mabuting bagay. Kasi hindi ho mangyayari yun. Kasi maraming tao, makinig ko, sabihin nila, ay saka na ako maglilingkuran kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Kasi busy pa ako sa pag-aaral ngayon. O kaya sabihin nila, ay napakabanta ko pa para maglingkod. Kapag medyo tumanda na ako ng konti, meron na akong kaalaman doon na. No, kapag tumanda na ng konti, sabi na, hindi pa ako tapos mag-aral. Pagkatapos na ako mag-aral, saka na ako maglilingkod, saka na ako magbibigay ng time kay Lord. Pagka nakapagtapos ng pag-aaral, ay naku, nagtatrabaho ko. Kapag ka may sarili na akong bahay, kapag ka may kotse na ako, saka ako maglilingkod kay Lord. No? Kapag ka nagkaroon na ng bahay at kotse trabaho, ay wala pa akong pamilya. Kailangan muna magkapamilya ako at magkaanak ako. Pagka nagkapamilya, nagkaanak,
Ay nako, ang liliit pa ng mga anak ko, hindi ko kayang iwan. Pagka lumaki na yung mga anak ko, no? In short, wala akong katapusan. Tama ang Bible, don't wait for the perfect timing. Hindi kasi mangyayari yan. Ang bawat oras ay opportunity for us to serve and love God. High school ka, paglingkuran mo ng Diyos habang nasa school ka. Mag-share ka sa kaklase mo. Nagtatrabaho ka, abutin mo yung mga ka-office mate mo. Naintindihan mo ba? Kasi baka kapag kung kailan uugod-ugod ka na, kung kailan may sakit ka na, doon ka magkukumhog. No, Pastor, gusto ko maglingkod, gusto ko mag-serve. Naintindihan mo? Huwag mong hintayin may aalalay pa sa'yo para ka maglaan ng panahon kay Lord. Nagigets mo ba yung point? Parang wala akong kausap pa. Parang mukha kayong lahat galit sa akin. Si Pastor, oh. No? Kapatid, ulitin ko, please. Habang buhay pa tayo, hindi pa dumarating si Lord. Hindi ka pa kinukuha ni Lord. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na mag-ayos ng buhay, na maglingkuran sa Kanya, na ipadama yung pagmamahal at ibigay po yung pinakamainam sa Kanya. No, huwag mong hintayin na ikaw ay mahina na, may sakit na, ang dami mo ng maintenance, doon ka magkukumahog, maglingkuran kay Lord. Naintindihan mo? Then pangalawa, no? Ang higit na nagmamahal kay Lord, yung sinasamantala ang lahat ng pagkakataon. Pangalawa, no, ginagawa ang pinakamainam. Sabihin natin, ginagawa. Sabihin natin, pinakamainam. Kapatid, ang Lord deserves po niya ng best ho natin. Huwag ho natin kakalimutan. Hindi ho pwedeng tira-tira ang binibigay ho natin sa Diyos. Dapat palagi hong pinakamainam. Naintindihan, no? No, makikita ho natin dito sa babae ho yun, mga kapatid. No? Yung babae nga, di ba, hindi naman siya invited eh. Pero nabalitaan niya lang, bahala na. Kahit hindi ako imbitado dyan. No? Sinampanalan niya yung time. No? At wala siyang pakialam kung anong iisipin ng mga tao. Hello, di ba tayo nga kung minsan parang nahihiya tayo. O kaya naman, naku, pagka umulan lang, o kaya ang init, saka next week na ako mag-church. Yeah. Ang daming gawaing bahay, saka na lang muna. Di ba? Hindi natin masamantala yung bawat pagkakataon eh. At ang isa pa nating kalaban, pero sasabihin natin, Lord, mahal kita, Lord. I love you, Lord. Di ba? Di ba? Kakanta na, love you, Lord. No? Di ba? Ano pa yun? For your mercy never fails me. Yun yung palagi nating kanta eh. Di ba? Pero natatakot tayong ibigay yung pinakamainam sa Kanya. Naintindihan mo ba? Dapat lahat ng ginagawa natin para kay Lord, the best. Nag-worship tayo the best. Pagkapalakpak, ibigay mo yung palakpak para sa Diyos. Yung pag-awit, ibigay mo yung best na pagsabay. Yung paglilingkuran, ibigay mo yung the best na paglilingkuran. Yung pagkakalob sa Diyos, huwag mong siyang bibigyan ng tira-tira lang yung best. Alam niyo, during the Old Testament times, no, pati nga mukha, bawal lang hindi the best na mukha, aharap sa hari. Totoo yan. No, dati kapag ikaw may diferensya ka sa mukha, hindi ka pwedeng umarap sa hari. No, sa king, ganun ho dati. No? At bawal na kasimangot. Totoo, harap sa hari, naku po, patay ka agad. Pero wag, di ba, ang pinupuntahan natin, pumupunta ho tayo dito, hindi ho dahil kay pastor, hindi ho dahil sa elder o song leader, hindi ho. Si Lord ho ang pinupuntahan ho natin dito. Humaharap ho tayo sa hari ng mga hari, wag natin kakalimutan. Kaya deserve niya yung best natin. Even the best facial expression, dapat ibibigay natin yan kay Lord. Kasi nga, ginagawa yan sa hari nga eh. Bawal na kasimangot eh. Tama mo ba? Na tayo dapat ganun rin. Naharap tayo kay Lord. I'm giving you my best. Kaya atin ka dito, hindi ka antok-antok. Natutulog ka maaga para relax ka. Hindi ka maliban na lang, no? May mga kapatiran tayo na appreciate natin niya. Meron mga call center dito na after ng paglalabas sa trabaho, attend pa ng church. No? Kaya sige, kung sila huyo, hayaan nyo lang sila matulog. Masayihin mo pa, paypaya mo pa, kawawa naman. At least gusto nila umattend ng church. Hello? Pero ikaw, kung napuyat ka hello? Yun lang.
No, hindi mo mabigay yung best mo dahil kaka-cellphone, kakanood na YouTube, Netflix, kaka-chat. Yun lang. Hindi na ba? Kaka-games, yun lang. O kaya pagod ka na palang pumalakpak kasi napagod ka. Hindi ka makataas ng kamay kasi nangawit ka na kagabi pa lang eh. Hello. Kamusta yung love natin kay Lord? Di ba, tayo po, di ba may mga kaibigan lang tayo? Kahit magdamagang ka-chat, kausap, magpupuyat ka. Tama ba? Abutin ka na singkot madalang pagising na nanay tatay mo, patulog ka pa lang. Pero ka-chat mo lang mga kaibigan mo. Tama mo ba? Kaya mo matatagan. Okay. No, real talk na to mga kapatid. Sana tamaan na tamaan na yung mahal ni Lord. Tamaan na yung dapat tamaan. Naiintindihan mo ba? Pero tayo sabi natin, mahal natin si Lord. Pero tagal naman mag-preach ni pastor na yan. Kaya ayokong ma-attend sa chosen na yan eh. Tagal mag-preach ng pastor dyan eh. Papatama pa eh. Pero mahal natin si Lord. Tama ba? Ang tagal natin kung anong ginagawa natin, hindi tayo naiinip tayo sa prayer meeting, naiinip tayo ng Sunday service, naiinip tayo mahabang magbasa ng Bible, pero mahal natin si Lord. Naintindihan mo ba? Hello? Binibigay yung pinaka-main. Yung babae, grabe lahat binigay yung best. No, hindi ginawa nung Simon na Pariseo yung best sa kanya. Siya yung gumawa para kay Lord. No, hindi hinugasan yung paa. Kaya alam nyo, mga kapatid, makinig mabuti. Makinig. Kaya alam nyo, may kinalaman ang ating pagmamahal sa Diyos sa ating pong mga ginagawa. May direct connection. Lahat ng ginagawa natin, nagre-reflect ang ginagawa natin sa ating pagmamahal sa Diyos. Now, very clear ho yan. Naintindihan mo ba? At the same time, mga kapatid, kaya sabi dito, yung nagmamahal ng, ano sabi ni Lord mismo, ng malaki ay pinatawad ng malaki. Mga kapatid, makinig kong mabuti. The moment na nakalimutan mo yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa'yo, the moment na unti-unti yung love mo kay Lord, dumiliit din. And that's the time na unti-unting hindi mo binibigay yung best para sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo na totoong mahal si Lord. Naintindihan mo ba? No, kaya, alam nyo, ginagawa ko yung pinakamainam. Yung babae kahit na 1 taong sweldo. Hindi ko pa ho nagawa yan, mga kapatid. Magiging tapat ho ako. Hindi ko pa ho nagawa yan. Hindi ko pa nagawa na 1 taong sweldo ay binigay kay Lord. Pero itong babae na to, grabe. Hindi siya nang hinayang. Para kay Lord to. 1 taong, yung halaga ng pabango. Yung alabaster jar ho, kapag binasag mo yun, kailangan mo na ubusin, hindi na pwede kasi basag na yun eh. Kaya inubos niya talaga yun. No, hindi siya katulad na isang spray lang. Oy, mamahalin to, di ba nga? May mamahalin ka pabango, di ba? Oy, isang spray lang, yan. Isa, 2, okay na. Pero siya hindi, wala, no choice eh. Kaya binuhos niya lahat. Hindi niya pinanghinayangan. At uulitin ko, wala siyang pakialam kung ano yung iniisip ng mga tao sa kanya dahil mahal niya si Lord. Naintindihan mo ba? At nabibigay niya yung pinaka-the best. Kasi, bakit, mga kapatid, makinig, kapag the moment na inisip mo kung anong iisipin ng ibang tao, hindi mo mabibigay yung best para kay Lord. Matatakot ka, mahihiya ka. No, ganun ho eh. Naintindihan mo ba? No, kaya dito sa church palagi na remind, during the time ng worship, bigay mo yung best mo. Hindi kami nakatingin sa'yo. Kay Lord kami nakatingin. Naintindihan mo ba? Hindi namin pinagmamasdan kung tama ba ang kembot mo o kaya mataas ba ang boses mo, timing ba ang palakpak mo. Hindi. No, pawis na ba yung kilikili mo pag nagtataas ka ng kamay? Hindi kami nakatingin sa'yo. No, sino ka ba? Hello? Kay Lord kami nakatingin. Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, kay Lord kami nakatingin. Sige nga, palakpakan po natin ang Panginoon po doon.
Naintindihan po? Malinaw ho ba, mga kapatid? Lord, kami nakatingin, hindi sa'yo. Nung nakapikit nga kami, minsan mumumulat lang, pero hindi sa'yo. Naintindihan mo ba? Kaya wag kang ma-conscious. Ibigay mo rin yung best mo kay Lord kasi kami binibigay namin yung best kay Lord. Naintindihan mo ba? Malinaw ho ba? So, dyan sa lahat dapat yung best of our time, best of our talent, even best of our treasures, even best of our health, even best of our abilities, even best of our thinking, para kay Lord dapat lahat yan. Hindi yung tira-tira. O hindi yung tira-tirang oras, tira-tirang pera, tira-tirang talento, hindi yun yung para kay Lord. Hindi deserve ni Lord ng best na yan, ng ganyan na yan. Naintindihan ho? Then last na point po natin. Ang higit na nagmamahal, sinasamantalang lahat ng pagkakataon, ginagawa ang pinakamainam. Then last, inaalala ang higit na pagmamahal. Sabihin nga natin, inaalala. Sabihin natin, higit na pagmamahal. Nabanggit ako last week ko ata. Di ba na, sa totoo lang, the moment na kinalimutan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, doon natin hindi ma-appreciate yung pagmamahal ni Lord eh. Kaya wag ho natin kakalimutan, makinig ho please, matatapos na ho tayo, mag-i-end na ho tayo. Wag mong kakalimutan yung ginawa ni Lord para lang ho iligtas tayo. Napakasimple, pero kinakalimutan natin. Naintindihan mo ba? Dahil sa kamatayan ni Jesus sa cross, wag ho nating kakalimutan na yung kapangyarihan ng kasalanan ay tinanggal niya na ho sa atin. The power of sin na tinatawag. Pangalawa, the punishment of sin. Yung kaparusahan ng kasalanan. Tinanggal niya rin na ho sa atin. Kaya pupunta na tayo ng langit kahit nagkasala tayo. Naintindihan mo ba? Then also, yung the price of sin, sa totoo lang dapat kamatayan natin. Pero yung buhay ni Jesus yung inoffer niya para mabayaran yung kasalanan natin. Naintindihan mo ba? Na kinakailangan niyang, imagine niyo yun, ganun tayo ka-love ni Lord. Na kaya kung natatakot kang ibigay yung best mo, express yung love mo kay Lord, kailangan nun nating ma-remind. Ano ba yung ginawa ni Lord? Iniwan niya yung langit, yung perfect place na yung full of glory niya, iniwan niya yun. Para lang pumunta dito sa mundo. Mamuhay katulad ng tao. Naintindihan mo ba? At hindi lang yun. Di ba? Pinagbubugbog siya, pinagsasampal, di ba? Dinuraan siya, pinako sa krus, lahat, pinagpapalo. At namatay siya sa krus. Bakit? Kasi ganun niya tayo kamahal. Naintindihan, no? Kaya kung isipin natin yung higit na pagmamahal ni Lord, sa totoo lang lahat ng ginagawa natin, hindi ho yan sasapat. Kulang lahat yan para ibalik yung pagmamahal ni Lord sa atin. Naintindihan mo ba? Nasusundan mo ba? So going back sa question, mahal ba talaga natin si Lord? Pwede bang tumayo po tayong lahat po ngayon? At muli, let's request the worship team to help us na manambahan po muna bago tayo manalangin. At bago habang nagpre-prepare ho sila, mga kapatid, we need to be careful na, alam niyo, tama ho yung Bible, sabi ho ng Bible, that in the last days, the love of many will grow cold. Sa huling panahon daw po, marami daw hong mga mananampalataya, yung pagmamahal nila sa Diyos unti-unti ho manlalamig. Kaya po in the book of Revelation, chapter 2, nandyan ba kapatid? Verse 4. Sabi ho dito, ito yung katangian ng mga last days ng mga churches at mga mananampalataya. Basahin nga ho natin tong verse na to. Revelation 2:4. 1, 2, 3, go. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. So sabi ni Lord, ang galing mo sa lahat ang husay mo Sabi niya ho doon sa church po.
Pero isang bagay na naghihinanakit ako sa'yo, sumasama ang loob ko kapag naaalala ko, hindi mo na ako mahal katulad nung dati. Iniwan mo na yung pagmamahal mo sa akin. Naintindihan mo ba? Makikita ho natin dito yung pagnanais ng Lord na, anak, mahal na mahal na mahal na mahal kita. At sa totoo lang yung pagmamahal na yon kapag naalala ho natin, dun ho magiging kusa rin yung atin hong pagmamahal sa Kanya. Katulad ho ng babae yung pinag-aralan ho natin. Kaya namit niya yung mantanyala ang lahat ng pagkakataon na bigyan niya yung pinakamainam at naaalala niya yung higit na nagmamahal sa Kanya. Naintindihan mo ba? Pwede bang palakpakan po natin yung Lord? Hallelujah. Jesus, we worship you. Amen. Sige, mas malakas na palakpak ko para po sa Diyos po yan. Hindi po yan para sa akin. Hindi po yan para sa katabi mo, para kay Lord, para sa Panginoong Jesus, na higit na nagmamahal po sa atin. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We honor you. We give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. Sambahin po kayo, Diyos. Sambahin ang iyong pangalan. Yes, God. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lawitan po natin po yung Panginoon.